Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga eskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinhaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya ay nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari ay nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nag-utos na naman siya ng isa pa, ngunit pinatay nila ang utusang iyon. Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaring papuntahin sa kanila, ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasama ay nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubas ay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito ay kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nila na sila ang pinatatamaan sa talinhagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano at sila ay umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupong lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Dalawang magkasalungat na karakter ang ikinuwento sa atin sa araw na ito. Dalawang karakter, magkasalungat ang kapupulutan natin ng aral. Simulan natin sa unang karakter. Siya ang bidang santo sa araw na ito. At siya ay walang iba kundi si San Justino na martir. Tandaan nyo ha, pag sinabing San Justino, kasama ang salitang martir. Ha? Hindi pwedeng alisin ang salitang martir kay San Justino. At alamin natin kung paano siya naging isang martir.
Si San Justino ay isang dalubhasa sa filosofiya. Nag-aral siya ng mabuti. Nag-aral siya ng filosofiya. At bago siya naging Kristiyano, nagpakadalubhasa siya. Dahil sa kanyang pag-aaral, natuklasan niya na ang pananampalatayang Kristyanismo ang pinaka malapit sa katwiran. Si San Justino, pinaglapit niya ang pananampalataya at katwiran. Faith and reason. Alam ko, ang daming tanong kapag pinag-usapan ang pananampalataya, hindi ba? Totoo ba yan? Paano nangyari yan? Sino yan? Anong misteryo yan? Ang daming tanong. Kaya nga, si San Justino, sa sobrang talino, binigyan niya ng sagot ang lahat ng tanong tungkol sa pananampalataya. Binigyan niya ng katwiran. At yung katwiran na yon, hindi lang basta kung saan hinugot, kundi mula sa filosofiya at karunungan. Kaya nga, itong si San Justino, ang unang tagapagtanggol ng pananampalatayang Kristyanismo. Sa Ingles, ang tawag natin doon, apologist. Sabi nyo nga. Isa pa. Yan, di ba? Ang ganda sabihin, di ba? Ibig sabihin ng apologist, siya yung tagapagtanggol ng pananampalataya. Kaya itong si San Justino, nakipagdebate kahit kanino. May pagtanggol lang ang pananampalatayang Kristyanismo. Ngunit noong panahon ni San Justino, ang mga Kristiyano ay inuusig. Ang lahat ng maraming nalalaman, pinapatay. Ganoon nung panahon ni San Justino. Ganon pa rin ba ngayon? Kapag maraming alam, pinapatay. Hello? Kapag marami kang nalalaman, dinidebate ka, di ba? Kinakalaban ka. Hindi ka pinaniniwalaan. Tama? Kaya nga sa panahon ngayon, marami, tikom na lang ang bibig. Kasi ayaw usigin, ayaw mapahamak. Pero si San Justino, hinarap lahat. Maging kamatayan, hinarap niya. Siya'y nagpaaresto, hindi natakot, at sa huli, pinugutan ng ulo. Sinasabi kay San Justino, talikuran mo lang ang pananampalataya mo, hindi ka papatayin. Pero dahil naniniwala at nananampalataya si San Justino na kahit siya'y patayin, siya'y muling mabubuhay. Kapiling ang Diyos. Kaya hindi siya natakot mapatay. Kaya nga, siya'y tinawag na martir. Martir ang tawag sa namatay ng dahil sa pag-ibig. Si San Justino, hinarap ang kamatayan dahil sa pag-ibig sa pananampalataya, pag-ibig sa Diyos. Kaya nga ang salitang martir, hindi na natanggal sa pangalan ni San Justino. Kaya nga ang tawag sa Ingles, siya si Justin the Martyr. Biruin mo yon? Nawala na nga yung apelido niya Napalitan na ng salitang martir. At ang ganda nun, di ba? Yung naging parte ng pangalan mo, yung pinanindigan mo. Ang magandang tanong nun, kung tayo kaya mamamatay, ano kayang ididikit sa ating pangalan? Hello? Gusto nyo bang tawagin din kayong martir? May martir. May ganun ba? Gusto nyo ba yon? Parang hindi maganda sa atin, Ayaw, no? O ano na lang, Timotea Chismosa, o ganun ba? Yes, pwede rin daw, no? Nakakahiya naman ganun, di ba? Pangit pakinggan, di ba? Maganda, no? Maganda yung pag namatay ka, kilala ka
sa pinanindigan mo. Kaya nga, itong si Justin the Martyr, hindi na nawala ang salitang martir. Bakit? Siya'y namatay ng dahil sa pag-ibig. At kung merong isang katangian, ang isang martir, masasabi ko, ito ay ang katangiang mapagbigay ng sarili. Binigay niya ang sarili niyang buhay para sa pananampalataya. Samantala, kung si San Justino, martir, ay mapagbigay ng sarili, kabaliktaran naman ito sa karakter ng ating talinhaga sa ating ebanghelyo. Narinig natin yung kwento nung may-ari ng ubasan, iniwan ng kanyang ubasan kanino? Sa kanyang kasama. Yung mga kasama. At anong ginawa ng mga kasama? Nung sisingilin na ng may-ari ang kanyang parte, anong ginawa ng mga kasama? Pinagpapatay ang pinadalang maniningil ng may-ari. Tignan mo, no? Tignan mo itong kasamahan ng may-ari. Nawalan ba siya ng parte? Hindi. Pero kahit yung hindi niya parte, kinuha niya. Gusto niya mapasa kanya, kaya ayaw niyang ibigay ang parte ng may-ari ng ubasan. Siya bang may-ari? Hindi. Ano lang siya? Kasama't katiwala. Pinagkatiwalaan mo, pero yung kahit na parte mo, ayaw pang ibigay sa'yo. Grabe, no? Ano matatawag natin sa ganong ugali? Sakim o makasarili. Makasarili. Kabaliktaran ni Saint Justin the Martyr. Itong katiwala, binigay lang yung parte niya. Pero kahit parte ng may-ari, kinuha pa. Anong tawag natin dyan? Makasarili. At ang mga taong makasarili, parang ganyan sa nagagawa ng katiwala, nakamamatay. Anong pinapatay ng makasarili? Yung pangarap ng iba. Yung buhay ng iba. Yung para sa iba. Tignan mo. Yung para dun sa anak ng may-ari, kinuha niya. Yung para dun sa may-ari, sa ikabubuhay ng may-ari, kinuha niya. At yung hindi kanya, kinanya. Kinuha pa rin niya. At maraming ganyan. Yung mga taong makakasarili, hindi nila naunawaan, sila'y nagiging mamamatay tao. Mamamatay ng pangarap, mamamatay ng buhay ng iba. At maraming ganyan. Kapag ang tao nagiging makasarili, hindi man nila sinasadya o hindi man nila alam, pinapatay nila ang pangarap, buhay at pag-asa ng iba. Tingnan mo, marami sa mga kinuha ang para sa atin, pumatay ng pag-asa ng ating kababayan. Pumatay ng pangarap ng ating kababayan. Tingnan mo, no? Sa halip na sana yung kinuha ng iba, napapakinabangan ng marami. Di sana walang mahirap na Pilipino. Sana walang mangmang na Pilipino. Sana walang nagkakasakit na Pilipino. Kaya tayong mapagamot Pero ang daming namamatay, ang daming naghihirap, ang daming nawawala ng pangarap dahil may mga sakim at makasarili. Mga kapatid, itong dalawang karakter na ito, nagmumulat sa atin ng mga tao sa ating lipunan. Sina San Justino at ang mga katiwala ay mga karakter na sumasalamin sa mga tao ng ating lipunan. Ang mga mapagbigay ng sarili at mga makasarili.
Ang mga mapagbigay, sila yung nagbibigay ng buhay, nagpapalago ng buhay, nagbibigay ng pag-asa at tumutupad ng pangarap. Samantalang ang mga makasarili, ang mga pumipigil sa buhay, pumapatay ng pag-asa at kumikitil ng pangarap ng iba. Sa dalawa, sana huwag tayong maging makasarili. Tayo'y maging katulad ni San Justino, isang martir na nagbigay ng kanyang sarili. Amen. Amen.